Timbog ang mga fixers sa entrapment operation ng LTO at mga pulis. Tiyak naman ng LTO na lilinisin nila ang kanilang hanay. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ilang fixer na huli sa naturang operasyon? Jiggy, 39 fixers ang nahuli sa isang entrapment operation ng Land Transportation Office at ng pulisya. At sa bilang na ito, 24 yung nahuli doon sa central office ng LTO sa East Avenue, habang ang iba naman ay sa iba't ibang opisina ng LTO dito lang din sa Metro Manila. Ang sabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao, hindi naging madali para sa kanila itong one-time, big-time na operation na ito. Yung mga dating liderato daw ng LTO, inattempt na rin daw talaga nila na mabura na itong mga fixer na ito doon sa kanilang bakuran. Pero talagang pabalik-balik pa rin ang mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Kaya lahat yan, buong Pilipinas, yung mga susunod namin na mga huhulihin, kailangan mag-report ang aming mga regional directors sa buong bansa na kailangan may accomplishment every month sa mga ganyan para dahan-dahan natin masilip. At Gerard, anong mga parusa o kasong kakarapin ng mga nahuling fixer? Jiggy, sa ngayon ilaya pa itong mga fixer na nahuli, pero sasampahan daw ito ng reklamo na paglabag sa Anti-Red Tape Act, sa Ease of Doing Business Act at dun sa mga ordinansa kung saan sila nag-ooperate. Ang pakiusap ng LTO sa publiko ay huwag tangkilikin itong mga fixer na ito na kadalasan ay nagdadagdag ng 500 hanggang 1,000 pesos sa kada transaksyon o pwedeng mas malaki pa pala dyan yung kanilang sinisingil. Inaayos na naman daw ng LTO yung mga sistema sa LTO para hindi na kailangang dumaan pa ng publiko dito sa mga fixer na ito. Jiggy. At sa dami nga at tagal na ng mga fixer na ito ay hindi kakaiba o hindi ka panipaniwala na wala silang kasabwat sa loob. So ano yung gagawin din nila dun sa mga tagaloob na kasabwat nitong mga fixer na ito? Tama, Jiggy. Aminado rin naman talaga ang LTO na posibleng may kasabwat o may kapit itong mga fixer na ito sa loob. Kaya naman, patuloy yung paglilinis ng LTO dun sa kanilang hanay. In fact, 2 regional directors, isa mula sa Mimaropa at isa naman ay mula sa Central Visayas, ang nare-assign dito sa Central Office dahil sa allegations ng corruption. Pero sa ngayon, sabi ng LTO, papalawakin pa itong crackdown na ito laban dito sa mga fixer na ito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.